Retiradong pulis at ang magamang siklista ay humarap na sa Senado. Retiradong pulis gustong lumusot, ngunit nasupalpal ito ni Senator Bato sa kasinungalingang ipinahayag nito upang patuloy na maproteksyonan ang kanyang sarili. Yung kaso na binabanggit, he was sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Tama ba? Maraming salamat po, Your Honor. Acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yung sa At grave yung threats? allegation po nung Opo. grave threats ng Pero, kapitbahay sige ko po. Acquitted. Acquitted po ako sa MTC 35. Sige Tapos, nung 2015, before I retire, may nirefile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, nirecommend ko na yan na drop and close. Kasi kita naman na may pattern sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Diba, Director. Mr. Che, tanong lang natin Napolcom. Ngayon, 2000, Napolcom. Sir Gonzales, tingnan natin si Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred 2006. Yung 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanongin ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya noong 2021 and 22. Nung Tatlo. lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, ano pong meron ba kayong anger management issue? Dahil ba ito sa frustration? wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero Ano po, yung lahat- kaso nyo kasi ito, lahat- threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, Eto hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po Ha? next po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. You resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa issue doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ng Yes, Your Honor. mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada. Ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Kanina, nag-bring up ko kanina, Mr. Chair, yung kanyang ginawa na maganda noong 2001, tapos along the way, ang daming kaso po dito na grave threats, light threats. Ang ano ko lang, sana nung mga interviews nyo, kay Katunying, iba pa, parang pansin ko lang, parang wala kayong remorse. No? Eh sa atin mga Pilipina, napakapagpatawad natin lahat. Di ba? Mabilis tayo magpatawad eh. Yung init ang ulo, bugso lang yan. Pagkatapos mamaya, magpapatawaran din kayo. Pero ano pong nasa loobin nyo ngayon? Kayo ba yung nagsisisi sa ginawa nyo? Your, Tingin nyo po, may kakamali kayo? Your Honor, humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko po mali, humingi po ako ng kapatawaran. Continue. At yung kay Mr. Banjola, pinatawad ko na rin po siya sa damage ng kotse ko. Kaya nga ho kami nagkabati po. Okay na po sa akin yun. Hindi ko po inisigil. Wala po kaming ni Mr. Banjola. Nagiwalay po kami na maayos. Okay, noted. Thank you. Katanggap-tanggap kaya sa lipunan ang ginawang panunutok ng baril at pagkaladkad sa isang siklista. Ang hindi magandang pag-ugaling pinakita dahil sa may hawak siyang baril. Dahil sa nag-viral ang video na naging biktima sa isang karahasan o sa isang taong may masamang pag-uugali sa kalye. Isa na rito ang anak ng siklista na nagpahayag ng pagkalungkot, dismaya, galit, frustration at awa sa kanyang ama. Sa videong ipinakita at nag-viral sa mga nangyayari at naglakas loob itong humarap sa Senado na walang kaalam-alam ang kanyang ama sa pagpunta nito. Pero alam nyo ba, hinahangaan ang anak ng siklista sa kanyang mga pahayag dahil ito pala ay napakahusay at may angking talino. Mr.
Earl Banjula, the son, you want to say something? Yes, Yeah, actually, I prepared something here. Sige, sige. Uh, Ikaw ay anak ni Alan Banjula. yeah, opo. Tapos, hindi ka doon nagpaalam na pupunta ka dito. Hindi niya alam. Yeah, it has a story po. Actually, matatakal ko rin po dito. Okay, sige, continue. Please. So, good morning, Senator J.V. Ejercito, Ms. Pia Cayetano, Senator Ronald De La Rosa, Senator Padilla, members of the Senate Committee and fellow citizens. I am the son of the cyclist. I stand before you today with the intention of sharing my concerns and frustrations with the public. My father and mother have been incredibly supportive, both of my siblings and me, from the moment we came into this world. They dedicated themselves tirelessly to provide for our essential needs. My father never fell short in caring for us, and our entire family has worked diligently to ensure we have the quality of life we rightfully deserve. We lead a modest yet content life, cherishing our strong family bond. August 8, 2023, 10 p.m., hindi pa nakakauwi yung father ko. I was worried and yung lola ko rin. Kasi usually 5 p.m. yung dad ko po nakauwi na sa bayan kasi yun talaga yung time na nakakauwi na siya sa bahay namin. And then she received a phone call from my father saying na nasa police station siya. And then nakauwi na yung dad ko around 2 a.m. And akala ko doon na natatapos yung lahat. Akala ko okay na. August 27, 2023, nakita ko yung video. Si Nagi, binatukan, minurat, kinasaan ng baril ang tatay ko. As his son, nakakapangahina. I feel mixed emotions. I was disappointed, I was mad, and I was sad. This is one of my fears that I wouldn't be able to be there when he needs help. Naturally, he would feel fearful given that Gonzalez used to be a police officer and he's alone in a police station surrounded by people he doesn't even know. And sino nga naman talaga yung dehado doon? Of course, my father. He chose to forgive the man kahit na siya yung nagrabyado. I chose to speak with Attorney Fortune after seeing his post because I wanted him to motivate my father to take legal actions against Gonzalez. I would like to express my gratitude to Attorney Fortune for his efforts in assisting my father and affording me this opportunity, despite the potential risks involved. However, my father had already made his decision. Nevertheless, I convinced myself that I needed to instill hope in our society and to my father. I want my father to recognize the significant opportunity in confronting Gonzalez. However, weeks went by without any progress, and then I was given this golden opportunity to speak in front of the Senate. Actually, I didn't know na pupunta pala yung father ko dito, and I don't want fear to continuously prevail over justice throughout my entire life. God made this happen. I observed that the media provided Gonzalez with an opportunity to express his views, whereas my father, on the contrary, was unable to share his concerns during that time with the public due to the fear that our lives might be altered and one of us could potentially face harm or even death. For me, I hold respect for the Gonzalez family. But it is crucial for everyone, regardless of their wealth or status, to follow the legal procedures that apply to all human beings. The law dictates this. And resorting to threats and abuse of power should not be the approach. This is the standard process when someone is caught or has committed wrongdoing. They should express remorse, perhaps shed tears, because they have been apprehended. But what if the video had never come to light in the media? What would have transpired then? One should anticipate the repercussions of their actions. For my father, I know he's mad at me. Hindi ko alam ang magiging desisyon mo. But as your son, nire-respeto kita sa desisyon na gagawin mo. Actually, he doesn't want me to be here because he fears that baka anong mangyari sa akin or to my brothers and sisters or even our family. But I want to man up. I want to show courage. I'm still grateful that you showed us that you care for us. And I'm grateful that you are my father. Either you want to forgive him or not, I want to make sure you understand that whenever an opportunity arises or a significant societal shift occurs, it's crucial to take advantage of it. This action will help safeguard the well-being of future generations. To our senators, it is their responsibility
of each and every person in the government to prove that it isn't, that our justice system is not flawed. They have to prove it. They have to defend the underprivileged and vulnerable. We exist in a society where the notion that mayaman lang ang may hustisya is becoming all too common, and I've grown wary of it. As a member of the younger generation, we are wary of this state of affairs. And as we're tired of witnessing daily news reports detailing the abuse, harassment, killings, injustices, and numerous other injustices suffered by our fellow citizens. And my father is a victim of injustice. Individuals who possess firearms, especially law enforcement officers, should undertake a process aimed at promoting responsible firearm ownership to ensure they use their weapons responsibly and minimize the risk of harm to the public. Those in positions of authority should exercise their power responsibly for the betterment of society. Public taxes should be utilized for the greater good, enabling the creation of laws that ensure the safety of our citizens both day and night, whenever and wherever they venture outside. And it is important to recognize that fear acts as a constraint as humans. I want my father to understand that. Kung ipapakita natin na takot tayo sa ating mga kababayan, yun na din ang magiging paraan na pamumuhay nila habang buhay. Mananatili tayong takot. We must break the cycle. We must exhibit not only resilience but also courage in the face of those who oppressed us. Cease to underestimate the youth, for they represent the future. Don't diminish our potential. Despite our youth, our determination for change exceeds conventional expectations. And allow me to end this with a quote. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly. I hope the Senate will find merit in my words. My aspiration is that this will also serve as a beacon of hope to my father and for the public, indicating the possibility of societal transformation. Thank you. Thank you, Mr. Earl Banjula. We heard you loud and clear. And thank you for manning up in behalf of your father. And I would like to congratulate your father for raising you up to be a fine gentleman you are today. Ha? Pasalamat pa rin sa tatay mo. Ha? Sana walang samaan ng loob between you and your father. Kasi sa akin, napaka-importante yung pamilya. Ha? Mr. Alan Banjula, may samaan ba kayo ng loob ng anak mo? Okay lang? Actually, nag-aalala lang po sa kanya yun. Nag-aalala ka lang. As a father po. Kasi hindi ko po alam na nandito yun eh. Akala ko kung nasa school po. Actually, di Kasi po ako umiikot sa nag-cutting akin and ng take note lang ah. Mingi Mamaya sa pa yung akin pasok niyan, ko. papasok ng school. So, hindi ko po alam na nandito yan. Mamaya, pumasok ka na ha? Galing mo dito. Mamaya pa po yung pasok ko. Ha? Mamaya Mamaya pa? pa po, panggabi po ako. Okay, pero Mr. please, I am asking you ha. Please, huwag ka kahit na nakita mo na mukhang nakukulangan ka sa aksyon ng tatay mo, pero huwag kang sumama ng loob sa tatay mo ha. At Mr. Banjula, napaka-importante po yung pamilya. Kaya yung anak mo, intindihin po rin yan dahil you raise him up to be a very good person. Kaya siya nagsalita ngayon. Hindi ko Ha? po siya masisisi, Your Honor, kung Ayan. hinahangaan niya si Atty. Raymond Fortun. Thank you. Saan ka nag-aaral, Earl? National University po. National University. From elementary to college? Hindi po, college lang po. Elementary? High school? St. Vincent de Paul Academy, Ano kinukuha mo? Civil Engineering. Civil Engineering sa NU. Because you have a good diction, ha? Salamat. Bakit? Mas maganda pang diksyon niya sa diksyon ko. Ikaw, Senator Jingo, you're implying something, ha? My diction is very Bisayanic, ha? Anyway, ganun talaga ang buhay. Hindi ako nakapag-aral sa private na school eh, kaya barangay school lang yung akin. But anyway, senador naman ako ngayon. Nag-uulat, what's new?